Good morning, good afternoon, good evening. Kapatid, kung anong oras ka man ngayon nanonood, God bless you po. Salamat at na-click mo itong aking YouTube channel. Sana po patuloy mo itong panoorin hanggang matapos kasi napaka-importante po ng topic na ito. Ang ating topic ngayon mga kapatid is makikita ito sa Roma chapter 1 verse 18 to 24. So babasahin ko ang simula tayo sa 18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Verse 19. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Verse 20. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kagandahang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Verse 21. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Verse 23. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga hayop na gumagapang. Verse 24. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigilan ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan, verse 25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay ang paggawa ng kahalayan. Verse 25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Salamat po at pinakinggan mo po ang mensahe ng Diyos. So, kapatid, sa iyo po na nanonood ngayon, anumang relihiyon ang mayroon ka, sana po maging bukas ang inyong isipan at puso. Isantabi mo na kapatid ang inyong pride, kasi nga pride will drive you away from God. So, nais ng Diyos mga kapatid na tayo bilang mga tao ay maging mapagpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Lalo na pag yung may nangangaral ng kanyang salita na nakabase naman sa Biblia. So, sana po pakinggan mo ito hindi dahil sa akin kundi dahil sa salita ng Diyos na ibinabahagi ko sa iyo ngayon. So, dito sa verse 18 kapatid, so wala ang tao, sabi nito, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So, maliwanag na napupuot ang Diyos kapatid sa mga ginagawa ng mga tao dito sa mundo na mga kalapastanganan sa kanyang harapan. Marami ng mga kasamaan ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo kapatid. So,
Dahil dito, kahit alam na nila na may Diyos, hinahadlangan nila. So, lahat ng mga hinahadlangan nila, kapatid, ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanilang Diyos. So maliwanag na ang mga katotohanan tungkol sa Diyos, pero hinahadlangan nila. So mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan ay ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So, walang maidadahilan ang tao na may Diyos talaga, kapatid, dahil sa ating mga nakikita, maliwanag na talagang may Diyos na lumalang, lalo na sa ating mga buhay, mga kapatid. So, hindi na pwedeng mag-isip pa ang tao na walang Diyos at mali ang Biblia. Kasi maliwanag na nga. Kaso lang, dahil ayaw nilang magpapigil sa kanilang mga kasamaan ng ginagawa, kahit alam nila ang katotohanan, hinahadlangan nila ito dahil sa mga gawang masasama. So, kapatid, ang mga tao na hindi pa nananampalataya sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos, wala na silang maidadahilan. Alam na nila ang katotohanan, alam na nila ang mga ebidensya na talagang totoong may Diyos. Kahit na alam nilang may Diyos, o dito sa verse 21, sabi dito, kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pasalamatan man lang. So, yung ibang tao dyan, alam na nilang may Diyos, pero hindi man lang sila, ang yung mga ginagawa nila sa buhay ay hindi nakakapagbigay ng karangalan sa Diyos, ni kung ano man ang mayroon sila, hindi man lang magawang magpasalamat sa Diyos. So, napakasama nito, kapatid, sa harapan ng Diyos. Kapag hindi mo niluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. So, sabi dito, ni pasalamatan man lang sa halip. Sa halip, dito na, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So, ayan na. Dahil ayaw nilang maniwala sa Diyos, nagdilim na ang kanilang mga isipan. So, naghaka-haka na lang. Sinabihan pa dito ng hangal nilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal ka. Yan po ang dahilan, mga kapatid, ng mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagmamarunong, pero sabi dito, lumitaw na sila'y mga hangal. Verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan. So, yan palang sumasamba sa mga larawan na may mga kamatayan. So, yan ang binabanggit pala dyan, ito sa Biblia, mga kapatid, na mga hangal at mga nagdilim ang pag-iisip. Kasi sa kanilang mga kasamaang ginagawa. So, imbes na paglingkuran ang Diyos, manampalataya sa tunay na Diyos, doon na sila sumasamba sa mga larawan. So, alam niyo na po kung sino ang mga taong yan na hanggang ngayon sumasamba pa rin sa mga larawan. New Testament po ito, kapatid, ang minabasa ko. So, hindi lang ito sa Old Testament kundi sa New. Binabanggit ito ng mga
kahangalan ng taong sumasamba sa mga larawan ng mga taong may kamatayan. So, may ibang mga relihiyon dyan na imbes ng Diyos ang sinasamba, yan na ang mga larawang may kamatayan ang sinasamba. Kesyo, ang mga rason nila is pinapalagay nilang yan ang Diyos. So, hindi daw din nila sila samba, pero pinupunasan, pinagsisindihan ng kandila. So, hindi na po yan pagpahinungod lang, kundi pagsamba na po iyan. Yan po ang sinasabi dito sa Biblia ng Diyos. No? Masama iyan, kapatid, na sumamba ka sa mga larawan na may kamatayan sa halip na ang Diyos ang iyong sambahin. So yan o, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga hayop na gumagapang. So, dahil madilim na nga ang kanilang mga pag-iisip, dahil sa kanilang kahangalan, sabi sa Biblia, kahit ano-ano na ang sinasamba. Ayaw na nilang makinig sa tunay na Diyos na dapat sambahin, kundi sa mga larawan na may mga kamatayan ang sinasamba. Maraming ibang sikta dyan. At sumasamba nila sa mga hayop na 4 na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Ayan na, nagdilim na talaga ang pag-iisip, mga kapatid, ng ibang mga relihiyon dyan. So, kaya't sa 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. So, kaya pala mga kapatid, na yung ibang mga tao dyan, na mali ang pagsamba sa Diyos, mali ang pamamaraan ng pagsamba, ang akala nila ay ang tunay na Diyos ang kanilang sinasamba, pero yun palang mga piki na Diyos-Diyosa na yan. So, hinayaan na pala sila ng Diyos dahil matitigas kasi ang mga ulo. Ayaw nila makinig sa Diyos, sa mga isinusugo ng Diyos na mangaral sa kanila. Nagmamatigas sila, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ayan, puros na lang ang iniisip mga kahalayan sa isa't isa. So, verse 25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Yan po, yan pala. So, sinamba nila ang pinaglingkuran ang mga nilikha. Yan po. Yan pala, kapatid, yung mga sumasamba at naglilingkod sa mga nilikha ay yan po ang mga taong tumalikod sa Diyos. Yan po ang pinalit nilang sambahin, yung mga imahe, yung mga nilikha ng Diyos lamang, sa halip na ang lumikha ang dapat sambahin. So, tapusin ko lang, kumplituhin ko lang itong verse 25, mga kapatid. Verse 25, last verse na aking babasahin, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Kapatid, sana po makinig kayo sa mga sasalita ng Diyos. So, huwag kang tumingin sa akin, sa aking sarili, kapatid. Tingnan mo kung ang itong lumalabas sa aking bibig na galing dito sa binabasa ko na salita ng Diyos, kapatid. Makinig ka sa Diyos, kapatid. Ito ay paalala sa iyo na nanonood ngayon. Ikaw ngayon na andyan pa sa mga pagsamba sa mga larawan na yan. Sumasamba ka sa mga nilikha sa halip na ang lumikha dapat ang sambahin. Sumasamba ka sa mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga hayop. Ito, kapatid, baguhin mo na po ang iyong
paraan ng pagsamba sa Diyos. Makinig ka at sana po ay magkaroon ka ng time na basahin po itong Biblia. So dito mo malalaman, kapatid, ang katotohanan. Yan pong sinasabi ng iyong leader, dapat suriin mo sa Biblia. Kahit yung Biblia nyo, Katoliko ka man o anong relihiyon ka man dyan, o Muslim o anong relihiyon pa, maraming religion, El Shaddai, ano ba yan? Maraming relihiyon, may Christian born again ka man, may mga Biblia. So, sana po buong tao na nakikinig sa video kong ito, sa vlog kong ito, basahin mo po ang Biblia, suriin mo po ito. Huwag ka munang mag-react sa akin na magbabash ka agad, matakot ka sa Diyos na aking ibinabahagi ngayon. Katakutan mo ang Diyos, kapatid, na nagsalita nito. So, my advice ko, ito po ay may part 2 pa itong vlog na ito kasi marami pa itong kasunod na talagang binibigyang diin dito ang mga maling pagsamba ng mga tao na nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Kahit na alam na nila ang katotohanan, nananatili pa rin sila sa mga maling aral, na traditional na aral na galing pa sa ibang mga bansa na yan. So, sana po maging bukas ang iyong puso at sana po may natutunan ka sa mensahe ng Diyos na ngayong gabi, ngayong vlog na ito. Sana po may natutunan ka at huwag mo sanang kalimutan na manood ulit sa part 2 ng vlog na ito. So, God bless you, kapatid. Salamat at umabot ka dito sa last part. Alam kong may natutunan ka. Paki-review na lang po, kapatid, dito sa Roma chapter 1 verse 18 to 24, at kung gaganahan ka pang basahin mo hanggang sa 32. Yan po ay it is all about itong mga maling turo, mga kasalanan ng sangkatauhan, na mga kasalanan ito ng sangkatauhan na ayaw talaga makinig sa tamang turo ng Diyos nandito sa Biblia. So, paulit-ulit ko na, pabalik-balik na itong mga sinasalita ko ngayon na advices na kailangan po tayo ay magsuri sa ating pinaniniwalaan, kasi po dito nakasalalay sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, ang ating kaligtasan sa Diyos. Thank you po. Salamat sa iyong panonood again. Magkita-kita tayo sa susunod ko pang mga vlog. God bless you. Mabuhay ka, kapatid, at ang buong pamilya mo. I declare blessing and protection in the name of Jesus Christ and by the blood of Jesus Christ. Amen.